Mga ka-clover, alam nyo bang ang mga pamahiin, kasabihan at feng shui ay totoo po? Dahil kaya nga po ako nagko-content ng mga pampaswerte dahil simula pa lang dalaga ako ay naniniwala na sa mga pamahiin at kasabihan. Dahil mismong mga magulang ko ay alam ang mga usaping ito noon. Kaya naman ako sa kanila at ito po, isishare ko po sa inyo ang lahat ng aking natutunan at pinaniniwalaan dahil marami na po akong karanasan sa mga pangyayari na totoo ang mga kasabihang ito. Maraming mga halaman at puno na nagdadala ng swerte. Meron din namang may mga negatibong enerhiya na dinudulot sa atin. Kaya naman, kung positibo ang iyong pananaw at naniniwala ka sa mga kasabihang ito, panoorin po natin ang videong ito. Narito ang mga ilang puno at halaman na nagdadala ng malas sa ating pamumuhay na dapat iwasan nating itanim sa ating harapan ng bahay. Number 1, cactus. Ayon sa kultura, ang cactus ay may matutulis na tinik, kaya itinuturing na nagdadala ito ng masamang enerhiya o negative vibes. Kapag nagtanim kayo ng cactus sa tapat ng bahay ay sumisimbolo sa mga hadlang o balakid dahil sa mga matutulis na mga tinik nito na magdudulot ng mga problema sa buhay ng mga nakatira sa bahay, lalo na sa aspeto ng kalusugan, relasyon at kabuhayan. Ang mga tinik ng cactus sa harap ng bahay ay itinuturing na malas. Ito ay dahil sa simbolismo ng tinik na maaaring humarang sa daloy ng positibong enerhiya at swerte. Dahil ang harapan ng ating bahay ay mahalaga dahil ang unang dinaraanan ng mga bisita at mga enerhiya o anumang positibo o negatibong impluensya. Alam ko pong maganda ang cactus, maganda sa paningin, madali siyang alagaan, pero dapat may mga tamang lugar tayong paglalagyan kung saan sila nararapat at ipwesto para hindi sila magiging sagabal sa ating pamumuhay dahil ang mga cactus ay matatalas na mga tinik na may mga ibig sabihin ito. Alam nyo ba mga ka-clover, sa totoo lang po, ako rin dati marami akong cactus. Dahil mahilig po talaga ako sa mga halaman na isa na nga akong maituturing na plantita. Dahil marami po akong alagang mga halaman dito sa aming bahay. Lalo na po ang mga pampaswerteng halaman. Nangungoleksyon talaga ako ng mga cactus noon, tapos bumibili lang ako ng mga maliliit para mura. At saka mas maganda kasi na tayo talaga yung nag-aalaga ng mga halaman natin simula maliit pa lang para nakikita natin kung paano sila lumaki. Ngunit nang nalaman ko na hindi pala maganda ang cactus sa harapan ng ating bahay, lalo na sa loob ng bahay, ay inalis ko na po ang aking mga cactus sa bahay. Pinagtatapon ko na talaga sila, hindi ko na lang pinamigay kasi baka ganun din naman ang gagawin ng aking pagbibigyan, kaya mas mabuting itapon ko na lang. Dahil ang cactus po ay pwede rin siyang indoor plant, ang ginawa ko po noon ay dinidisplay ko talaga dito sa aking sala. Ngunit may mga pangyayari talaga noong hindi maganda sa aming pamilya. Pagkakasakit sa kabuhayan, pero hindi ko na po ikukwento mga ka-clover dahil sobrang hahaba po ang ating video. Kaya naman nung nalaman ko na masama pala ang cactus sa loob ng bahay, ay agad-agad ko nga itong inalis. Number 2, balete tree. Alam nyo ba ang balete ay pinaniniwala ang tirahan ng mga engkanto, kapre at iba pang nilalang. Ang pagtanim nito sa tapat ng bahay ay magdadala ng negatibong enerhiya o mga hindi kaaya-ayang karanasan. Kapag nagtanim ka ng puno ng balete sa harapan ng iyong bahay, ay umaakit ito ng mga nilalang na magdadala ng abala, sakit at malas sa mga nakatira.
Sa mga kwento ng alamat, ang balete ay madalas iugnay sa kababalaghan at kamatayan. Ito ay madalas na matatagpuan sa mga liblib na lugar, sa sementeryo o lugar na may madilim na kasaysayan. Kaya't naging simbolo ito ng negatibong enerhiya. Sa Feng Shui, ang balete ay may matinding yin energy or negatibong enerhiya. Sa Feng Shui, ang labis na yin ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa daloy ng positibong enerhiya o qi sa paligid ng bahay, na nagdudulot ng malas o kahirapan o kalungkutan. Ang puno ng balete ay maaaring mag-block sa daloy ng qi patungo sa bahay. Ako, kilala ko talaga ang puno ng balete kasi noong high school pa lang ako doon sa aming probinsya ay mayroon pong malaking balete sa tapat ng aming school. Hanggang ngayon po ay nandoon pa rin ang punong balete na yun, hindi po nila tinatanggal. Kasi may mga usapin na bawal na po talaga nilang tanggalin yon dahil baka iniisip nila ay may nakatira na doon. Dahil sobrang na po talagang laki ang balete na yon. At kapag sila'y binulabog pa, baka may hindi pa magandang mangyayari sa eskwelahan o kaya sa mga estudyante. Pero at saka totoo po talaga noon, meron pong mga estudyante po noong araw doon sa amin na mga napuposes po. High school po ang school na yon. Nakakita na po ba kayo ng pinuposes na tao? Sa maniwala po kayo at hindi, totoong-totoo po ang aking sinasabi dahil nasaksihan ko po ito. Dahil ako rin mismo ay isa pong estudyante sa eskwelahang iyon. Tapos po may mga napuposes na mga estudyante, kaya ang ginawa noon ay tinawagan ng pare at dinasalan ang buong high school at bininditahan. Ganon din po ang mga naposes. Pero isang beses lang po nangyari yon sa isang araw nung ako'y high school pa. At hindi na po yun naulit simula nung tinawagan ng pare. Kaya may mga nagsasabi na baka po doon galing ang mga nilalang na sumasapi sa mga estudyante doon sa balete na yon. At hanggang ngayon wala naman po akong nababalitaan na mga ganon na pangyayari. Basta ako po nasaksihan ko ang totoong nangyayari na mga napoposes po. Sa sobrang laki ng balete na yon, alam mo, pinutulan din nila ng mga sanga. Pero bago nila pinutulan iyon, ay tumawag sila ng isang manggagamot. Alam niyo naman po sa probinsya, lalo na noong araw, ay maraming naniniwala sa manggagamot. Kahit ako din po, naniniwala din po ako diyan. At pinakiusapan ng manggagamot doon sa puno ng balete kung meron mang nakatira doon na magpapaalam po na babawasan ang sanga ng balete para hindi po sila mabulabog. At marami din po akong nababalitaan at napapanood kung ano ang kababalaghan na dinudulot ng balete tree, lalo na kapag ito ay malalaki na. Kaya malas po talaga pag nagkaroon tayo ng balete tree sa harap ng ating bahay. Number 3, papaya. Huwag po tayo magtanim ng papaya sa harap ng bahay. Masarap at masustansya ang papaya. Ngunit may mga lugar kung saan dapat din sila itanim. Pwede sila sa gilid ng bahay o kaya naman sa likuran ng bahay. Dahil kapag ang iyong puno ay nasa harapan ng bahay, ay hindi ito maganda na siyang may dahilan na mabilis mabulok, malaglag ang bunga kapag hinog na. Sa pamahiin, sumisimbolo ito ng kawalan ng katatagan sa buhay at maaaring magdala ng problema sa pamilya. Ang puno ng papaya ay malambot, madaling mabuwal at hindi matibay. Sa Feng Shui, ang ganitong uri ng puno ay maaaring sumimbolo ng kahinaan o kawalan ng proteksyon para sa bahay. Pinaniniwalaan din na ang puno ng papaya sa harap ng bahay ay magdudulot ng hindi pagkakaunawaan o pag-aaway sa loob ng pamilya. Ang papaya ay inuugnay sa pagdadala ng lungkot o negatibong enerhiya.
kaya iwasan itong itanim sa harapan ng tahanan tulad ng ibang halaman. Ang puno ng papaya ay maaaring maging taguan ng mga elemento na maaaring magdala ng malas dahil ang harapan ng bahay ay simbolo ng seguridad at proteksyon laban sa panganib sa labas. Ang harapan ng bahay ay siyang simbolo ng pagtanggap ng enerhiya laban sa proteksyon ang may-ari ng bahay. At meron din pong nagsabi sa akin na totoo po ang papaya ay hindi maganda sa harap ng bahay dahil sa sobrang katas nito ay may kasabihan silang parang nagluluha. Basta ako talaga kapag may nagsabi sa akin na ganito, masama yung ganito, maganda yung ganito, pinag-iisipan ko din naman at sinusunod ko na lamang. Kasi yun nga ang sinasabi ko ulit, malay natin, totoo, di ba po? Kaya iwasan na lang natin ang mga bagay na hindi maganda at posibleng magdadala ng negatibong enerhiya sa ating tahanan. Number 4, malunggay. Bagamat maraming benepisyo ang malunggay, may mga kasabihang hindi rin maganda itong itanim sa harap ng bahay dahil maaari itong magdulot ng hindi magandang pangyayari. Pagsagabal sa daloy ng enerhiya ayon sa Feng Shui at mga paniniwala, ang harap ng bahay ay dapat bukas at malinis upang makapasok ang magandang enerhiya o positive energy. Kapag may malalaking halaman o puno tulad ng malunggay, ay hinahadlangan nito ang swerte o biyayang pumasok sa bahay at magdulot ito ng anino o lilim na sinasabing nagpapalabo sa kasaganahan at kaligayahan ng pamilya. Ang pagtatanim ng malunggay sa harap ng bahay ay balakid sa magandang daloy ng kasaganaan o opportunity. Sa pamahiin, ang malunggay ay madaling maputol o mabali ang sanga nito na simbolo ng paghihiwalay o pagkasira ng ugnayan sa pamilya o sa mga nakatira sa bahay. May mga paniniwala na ang ilang uri ng halaman, kabilang ang malunggay, ay magdulot ng malas at kalungkutan. Mga ka-clover, isa sa mga paborito kong gulay ay ang malunggay dahil napakasustansya po nito. Gaya ng sinabi ko sa inyo, may mga halaman kung saan talaga dapat sila ilalagay dahil may mga kanya-kanyang kasabihan ito. Kaya't ang payo ko sa inyo, kung meron po kayong puno ng malunggay sa inyong harap ng bahay, mas mabuting magtanim kayo ulit sa gilid ng inyong bahay, pwede rin po, at lalo na sa likod na lang ng inyong bahay. Para maiwasan na rin po ng mga kapitbahay nyo na laging humihingi sa inyo at pinuputol ang inyong puno ng malunggay. Ginagawa mo! Dahil nakatago na po ito sa likod ng bahay. Joke lang po, no? Pero totoo po ito kasi maging kami man po ay minsan humihingi po kami sa aming kapitbahay ng malunggay dahil meron po silang malunggay sa harapan ng kanilang bahay. Ito po ang real video. Ito po yung aming kapitbahay. Dito po kami humihingi noon minsan. Joke lang po kasi never po talaga kaming humihingi ng malunggay. Pero madalas po talaga ay bumibili po kami kasi nakakaya naman Kasi hindi po kami pwedeng magtanim ng malunggay sa aming bahay ditong tinitirhan kasi ang likod po ng aming bahay ay puro semento po. Kaya wala talaga kaming pag-asang makatanim ng malunggay. Meron po kaming space dito sa harapan. Kaya gaya po ng sinasabi ko at alam ko na masama ang malunggay kaya hindi na lang po kami nagtanim. Number 5, santol. Ayon sa mga matatanda, ang puno ng santol ay nagdadala ng negatibong enerhiya o malas dahil sa likas nitong anyo. Kaya't ang payo ko sa inyo, mas mabuti pong sundin na lang natin ang mga pamahiin, kasabihan at Feng Shui. Mabigat ang sanga at dahon na tila pumipigil sa pasok ng swerte o liwanag sa bahay. Ang puno ng santol ay paborito ding tirahan ng mga elemento tulad ng mga engkanto o lamang lupa na maaring magdulot ng hindi magandang pakikisalamuha
sa mga naturang nilalang. Ayon din sa Feng Shui at sa mga nakakatanda noong araw, ang mga puno na nakaharang sa harapan ng bahay ay nagiging balakid sa daloy ng positibong enerhiya o chi. Ang santol ay may maasim na bunga na sa simbolo ay magpahiwatig ng asim o negatibong enerhiya sa pamilya, pamahiin ukol sa anino. May paniniwala na ang lilim ng puno ng santol ay nagdadala ng malamig o negatibong enerhiya na maaring magdulot ng sakit o malas sa mga nakatira sa bahay. May mga lugar ang puno ng santol ay inuugnay sa mga engkanto o espiritu. Dahil dito, iniisip na ang pagkakaroon nito sa harap ng bahay ay maaring magdala ng kabalintunaan o hindi kanais-nais na karanasan.